Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 806, walang hanggan. Boom. Nakatitig sila sa mga estatwa. Pakiramdam ng kanilang utak ay sasabog na sila na parang may kung anong naglalagay ng malaking presyon sa kanila. Nanginginig pa ang kaluluwa nila, parang sasabog ang buong katawan nila. Nakakatakot. Bulong ni Lin Feng. Hindi na siya tumingin sa kanila at lumipat sa gitna ng bulwagan. May 4 na estatwa at ilang kasulatan sa likod na dingding. Muling itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, sa pagkakataong ito na may matalim na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata ay tinitigan niya ang estatwa. Bigla siyang nasuffocate, hindi na napigilan ng katawan niya ang panginginig, hindi na siya makahinga, nasusunog ang lalamunan niya. Ang mga estatwa ay may pambihirang layunin. Iyan ba ang mga estatwa ng dakilang emperador? Nandoon lahat sina Lin Feng, Jun Moshi, Yun Fei Yang, Tang Yuyu at Wang Fulong. Nagpa siya si Yu Tianji na mag-explore mag-isa. Ang unang estatwa ay may hawak na espada sa kanyang kamay, tila hinamak nito ang buong mundo. Ang ekspresyon ng mukha nito ay maaaring yumanig sa buong mundo habang ang mga mata nito ay sumasalungat sa mga batas ng tao at banal. Habang tinitingnan ni Lin Feng ang estatwa na iyon, nang hindi sinasadya, lumabas ang kanyang level 6 sword intent. Gayunpaman, nang malapit na ito sa rebulto, agad itong nawasak at nawala ng walang bakas. Ang espada ni Lin Feng ay napakahina sa harap ng estatwa ng emperador. Ang enerhiyang nakapaloob sa espada ng estatwa ay tila walang katapusan. Kung gusto siyang patayin ng estatwa, magagawa ito sa isang kisap mata. Ang pinakamataas na emperador ng espada, na naghahari sa buong kontinente, walang takot sa sinuman. Walang gustong maging kaaway niya dahil kaya niya silang patayin sa isang atake ng espada. Nakatayo siya sa itaas ng ordinaryong mundo at mababa ang tingin dito. Inilalagay ko ang estatwa na ito para sa kaluwalhatian ng mga espada at para tulungan ang mga naghahanap ng katotohanan sa landas ng pagtatanim ng espada. May ilang salita ang nakaukit sa likod. Kahit na matapos ang 1,000 taon, ang mga salitang iyon ay mukhang kakaiba. Nararamdaman ng lahat ang isang hindi kapanipaniwalang enerhiya na umuusbong mula sa mga salita. Bigla silang nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, iniisip nila ang kanilang sarili bilang napakalakas na cultivator mula noong sinaunang panahon. Ang pangalawang estatwa ay isang hindi kapanipaniwalang magandang babae. Hindi maaring tumingin sa kanya nang hindi umiibig sa una. Gayunpaman, hindi siya maganda sa vulgar na paraan, mukha siyang marangal na babae na gustong igalang. Mukhang napakaranggal ng babaeng iyon, tiyak na maghahari siya sa mundo kung nabubuhay siya. Bulong ni Lin Feng. Binasa ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan ang teksto sa likod ng rebulto. Xi Huang, napakaraming lalaki ang dumating para ligawan siya na may pag-asang pakasalan siya. Ang emperador ay mayroon ding pagnanais na pakasalan siya, iyon sana ang kanyang pinakamalaking kagalakan. Sa kasamaang palad, pagkatapos maging emperador, tumanda na siya at hindi na kasing ganda. Masigasig siyang nagsasanay sa paglilinang nang walang pakialam sa anumang bagay. Pinili niya ang kalungkutan para sa kapakanan ng paglilinang. Walang nakakaalam kung kailan siya magiging isang empress. Sa kasamaang palad, kahit na siya ay hindi magkakaroon ng kagandahan ng kanyang kabataan. Napuno ng kalungkutan ng text na iyon. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit nagpa siya siyang magsanay ng cultivation. Hindi rin niya naintindihan ang kahulugan ng sumusunod na pangungusap. Namatay siya, kaya paano siya naging isang empress? Sa wakas, ang huling pangungusap ay tulad ng malansa, ang kagandahan ng kanyang kabataan. Walang nakaintindi sa text. Maaari bang gumamit ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ang mga cultivator bago mamatay upang muling magkatawang tao at magpatuloy sa pagsasanay sa paglilinang? Hindi maintindihan ni Lin Feng ang mga ganoong bagay, napakahina niyang ikumpara sa emperador. Ang emperador ay halos isang Diyos. Tumingon si Lin Feng sa ikatlong estatwa at nanginginig, mukhang pamilyar ang estatwa na iyon. Kahit na ito ay isang estatwa, ito ay nagkakalat ng mga sinag ng liwanag na parang gumagalaw. Parang demonyo at Buddha ng sabay. Ang siyam na pag-ikot ng Heruka. Biglang naalala ni Lin Feng kung bakit napakapamilyar nito. Ang lakas ng mga Herukas ni Lin Feng ay nagsimulang umikot sa sarili nitong dahilan upang manginig si Lin Feng. May kinalaman kaya ang mayari ng estatwa sa Heruka at sa siyam na pag-ikot nito. Tumingon si Lin Feng sa rebulto at binasa ang paglalarawan. Ang tatlong buhay na soberano ay hindi kapanipaniwala at napakahiwaga. Gamit ang kanyang katawan, pinagsama niya ang masama at mabuti, ang isang katawan ay naging 3 at 3 katawan ay iisa. Kaya ang paglikha ng hindi kapanipaniwalang kasanayan na 3-live skill, 3 buhay, 3 tao, at 3 katawan na may sariling buhay. Kung wala sa kanila ang mamamatay, kung gayon ang 3 buhay na Diyos ay hindi magagapi. Sa ating malawak at kahangahangang mundo, ang 3-live skill ay ang pinakapartikular na kasanayan na nakita ko kailanman. Nagsimulang tumibok ang puso ni Lin Feng, 3 buhay na kasanayan. Buddha, isang demonyo at isang regular na tao. Iyan ba ang lakas na nakapaloob sa siyam na pag-ikot ng Heruka? Maaaring ang siyam na pag-ikot ng Heruka ay nilikha ng ninuno na lumikha ng 3 kasanayan sa buhay. Ang mga iniisip ni Lin Feng ay magulo. Kung balang araw ay makukuha niya ang 3 buhay na kasanayan at maging 3, siya ay magiging walang talo. Bukod dito, ang 3 buhay na soberano ay may titulong sovereign.
Magkapantay ba ang mga titulo ng emperador at soberano? O ang mga napakakapangyarihang emperador lamang ang makapagbibigay ng titulo ng soberanya sa iba? Hindi naiintindihan ni Lin Fang ang mga bagay na ito. Inilagay ng emperador ang 4 na estatwa doon upang hiramin ang kanilang hindi kapanipaniwalang lakas, madalas niyang kumonsulta sa kanila. Matapos basahin ang mga banal na kasulatan, makikita ng isa na ang emperador ay natatakot sa mga estatwa na iyon. Tiningnan ni Lin Fang ang huling estatwa, ito ang pinakakaraniwan na walang partikular na estatwa. Mula sa pananaw ng aesthetics, mapapansin ng isang tao ang isang hindi kapanipaniwalang pagmamataas. Makikita ng isang tao na ang material na mundo ay walang laman sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata nito, ang dalawang maitim na balintataw na iyon ay kahawig ng isang demonyo, kahit na ang vault ng langit ay maaring matakpen ng kanilang kadiliman. Igo ang rebeltong iyon, kung sino ang makakasala ay magbabayad ng dugo. Isang demonyo. Ang mga balintataw ni Lin Fang ay lumiit, iyon ay ang layunin ng demonyo. Hinahamak ang vault ng langit, nakangiting palihim, ang masungit na Diyos na iyon ay gustong tumapak sa lupa at durugan ito ng walang takot. Demoniac Emperor. Biglang naalala ni Lin Fang ang dalawang salitang iyon. Ayon sa alamat, hinabol ng demonyong emperador ang dakilang emperador at pinatay ito. Ha? Nagulat si Lin Fang, tila nanginginig bigla ang kanyang espiritu. Ang kanyang makalangit na espiritu ng aklat ay kumikilos pagkatapos manatiling kalmado sa mahabang panahon. Kumunat ang noo ni Lin Fang, bakit ang estatwa ay nasa sabik sa kanyang diwa ng libro? Tiningnan ni Lin Fang ang paglalarawan sa likod ng rebulto. Continent of the Nine Clouds, the Eternal One. Walang kapantay, pinangalan ng Demoniac Emperor, isang napakaraming tao ang natatakot sa kanya. Siya ang unang hindi kumpletong emperador, ngunit kayang pumatay ng ibang mga emperador. Kontinente ng siyam na ulap, ang walang hanggan. Nanginginig si Lin Fang. Natuwa si Lin Fang, tumibok ang kanyang puso habang iniisip niya ang kanyang sarili bilang isang heroic cultivator. Iyon ang totoong Demoniac Emperor, walang maglalakas loob na saktan siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 807, Magic Understanding. Ang kataas-taasang emperador ng espada, si Shi Huang, ang tatlong buhay na soberano, ang demonyong emperador. Hindi ko makontrol ang aking katawan kapag tinitingnan ko ang mga estatwa na iyon, ang aking lakas at enerhiya ay dumadaloy ng magulo. Sabi ni Huang Fulong na nagulat. Gaano kalakas? Paano lumikha ang dakilang emperador ng gayong makapangyarihang mga estatwa? Ganoon din ang nararamdaman ko. Kung titingnan ko sila ng masyadong mahaba, may impresyon ako na mababaliw na ako. Tumanggo si Yun Feiyang. Namatay na si Shi Huang, ngunit paano ang iba? Ang isang posibilidad ay ang dakilang emperador ang gumawa mismo ng mga estatwa alinsunod sa kanyang narinig at nakita. Kung sila ay tunay na cultivator, hindi natin sila matitignan, ang kanilang nakakatakot na layunin ay pumatay sa atin. Sabi ni Jun Moshi. Tumanggo ang lahat na para bang may naiintindihan sila. Sa katunayan, tanging ang sword intent lang ng Supreme Sword Emperor ang makakapatay sa kanila, ngunit ito ay isang estatwa lamang. Sana maging kasing lakas tayo nila balang araw. Sabi ni Huang Fulong na parang naiinip. Ang mga emperador ay hindi kapanipaniwalang mga nilalang, kahit na ang emperador ng isang imperyo na may karaniwang kalidad ay walang halaga kumpara sa kanila. Gayunpaman, hindi pa nila narinig ang tungkol sa isang tunay na emperador sa rehiyon ng Ganyu. Ang ganitong uri ng cultivator ay napakabihirang, sila ay halos makapangyarihan. Magagawa natin. Nagsimula ring mahina ang dakilang emperador, ngunit hakbang-hakbang, nagsanay siya at naging mas malakas. Sabi ni Lin Fang na nagpangiti kay Huang Fulong. Tumanggo siya kay Lin Fang at sinabing, talaga, baka balang araw ay magiging emperador din ako, at kayo rin. Lahat ay ngumiti sa isang maningning na paraan, nangangarap na maging isang emperador. Susubukan kong intindihin ang mga rebulto. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ang mga ito, huwag mag-atubiling gawin din ito. Kung hindi, magmadali at maghanap sa ibang lugar para makakita ka ng kapakipakinabang para sa iyong sarili. Si Lin Fang ay hindi gustong umalis ng masyadong mabilis. Lahat ay maaaring pumunta, ako ay mananatili sa iyo. Sabi ni Tang Yuyu, kumikilos ng hiwalay. Tumingin si Jun Moshi sa kanilang dalawa at ngumiti. Sige, pupunta tayong tatlo sa ibang lugar para subukan ang ating kapalaran sa mga kayamanan. Sina Yun Feiyang at Huang Fulong ay walang pakialam. Kung nanatili si Tang Yuyu kay Lin Fang, maaari niya itong gisingin kapag may nangyari. Sa lakas ni Lin Fang, kakaunti lang na tao ang aatake sa kanya. Isinara nila ang pinto pagkaalis nila. Tumiti si Lin Fang kay Tang Yuyu. Tang Yuyu, kahit na walang kinalaman ng 4 na estatwa na iyon sa iyong cultivation, maaari mong subukang unawain ang ilang bagay mula sa kanila. Sino ang nakakaalam? Baka may pakinabang. Alam ko, tumanggo si Tang Yuyu. Pagkatapos ay naupo si Lin Fang na naka-cross-legged at nagninilay-nilay sa harap ng estatwa ng Supreme Sword Emperor. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naisip ang pinakamataas na emperador ng espada na hawak ang kanyang espada sa isang kamay at sinasalakay ang mga vault ng langit. Kataas-taasang emperador ng espada, walang limitasyon. Nagpakawala si Lin Fang ng nakamamatay na chi at nakita niya ang isang dambuhalang espada sa kanyang isipan. Bumagsak ito mula sa langit habang ang buong universo ay napuno ng espadang chi. Ang sword chi ay lalong tumitindi.
Ang isang nakakatakot, walang katapusang espada na si Qi ay nahulog sa bulwagan, ito ay nagiging mas malakas. Emph. Nakatitig si Tang Yuyu kay Lin Feng, mukhang bihag. Puno ng pagtataka ang magagandang mata niya. Ang lakas ng pangunawa ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala. Naintindihan na niya ang Supreme Sword Qi. Gusto rin ni Tang Yuyu na lumahok ngunit imposible dahil masyadong malakas ang espada ni Lin Feng. Nakatayo lang siya sa malayo at pinagmamasdan si Lin Feng. Hindi niya alam na ang kapangyarihan ng pangunawa ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala at ang pagtuturo ng tatlong Zun Cultivator ay nagturo sa kanya ng maraming. Natutunan niya ang kasanayan sa sword formula at nagawa niyang mailarawan ng 81 patterns. Tila maraming mahiwagang ugat sa kanyang ulo, parang may nandoon, sumasayaw gamit ang espada. Naging isa ang utak at puso ni Lin Feng, mayroon lamang sword energy at wala nang iba pa. Nawalan siya ng oras. Ang pinakamataas na espada ay napuno ng nakamamatay na Qi, ang kanyang espada na Qi ay maaaring sirain ang Earth. Ang enerhiya nito ay parang 1,000,000 tsunami na bumabagsak sa Earth ng sabay-sabay. Isang malakas na tunog ang umalangaw nang may dumating sa harap ng silid. Binuksan nila ang pinto ngunit napasigaw sila sa gulat nang maramdaman nila ang nakakatakot na espada na si Qi. Tiyak na may mga kayamanan, napakalakas na espada Qi. Lumakas ang tibok ng puso ng taong iyon. Isinara muli ni Tang Yuyu ang pinto nang may malakas na tunog. Gusto niyang magsanay si Lin Feng ng mapayapa, nararamdaman niyang tumataas ang layunin ng espada nito. Krr. Krr. Ang Supreme Sword Qi ay naging mas matindi, tila kaya nitong lipulin ng anuman. Nagpapalabas ito ng mga kaluskos sa hangin habang nagsimulang gumuho ang estatwa. Hindi nagtagal, naging abo ito at naglaho ng hindi nagiiwan ng bakas. Ang kataas-taasang espada na si Qi at ang layunin ay nawala kasama ng rebulto. Nag-level up siya. Tumibok ang puso ni Tang Yuyu. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, mukhang mapagmataas at maringal. Krr. Ikinuyom ni Lin Feng ang kanyang mga kamao at ngumiti. Hindi pa siya nakakalusot sa Tianqi layer ngunit ang kanyang sword intent ay nasa level 7 na. Hindi na siya kayang talunin ng mga taong ka-level. Matapos makapasok sa layer ng Tianqi, malamang na hindi pa rin siya matatalo ng iba. Tumayo si Lin Feng at naglakad patungo sa estatwa ni Shi Huang. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata nito at saka naglakad patungo sa tatlong buhay na soberano. Naka-cross-leg siya sa harapan niya. Binitawan ni Lin Feng ang kanyang puso nang magsimulang umikot ang lakas ng mga herukas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kasabay nito, sa utak ni Lin Feng, lumitaw ang isang malaking labanan sa pagitan ng Buddha at demonyo. Gumamit ang may-ari ng palasyo ng mga panlilinlang upang lumikha ng mga estatwa, ngunit kahit na hindi ito ang tunay na pakikitungo, maaari pa rin nilang pukawin ang aking lakas ng mga herukas. Isip ni Lin Feng. Ang lakas ng mga herukas ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan at mga kalamnan, ang kanyang lakas ay lumalakas. Hindi malinaw na maunawaan ni Lin Feng ang tatlong buhay na kasulatan sa sandaling iyon. Tinukoy niya kung ano ang nag-uugnay sa lakas ng herukas at ng tatlong kasanayan sa buhay. Masyado siyang na-curious at gusto niyang malaman pa. Sa kasamaang palad, ang pag-aaral ng mga kasanayan sa emperador ay napakahirap. Kahit na naiintindihan lang ni Lin Feng ang isang maliit na bahagi ng mga banal na kasulatan ng soberanya, siya ay magiging mas malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 808, ang landas ni Paramita. Ang lakas ng Heruka ay patuloy na umiikot habang ang katawan ni Lin Feng ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang mabuti at masama ay nagsasama. Sa ulo ni Lin Feng, si Buddha at ang demonyo ay magkaharap sa isang napakalaking field. Noong nakaraan, iniisip ni Lin Feng na si Buddha at ang demonyo ay magkaaway na nakakulong sa walang katapusang labanan. Ngunit ngayon, napagtanto ni Lin Feng na ang Buddha at ang demon ay maaaring magsama upang lumikha ng isang nilalang na may tatlong katawan. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang kanyang mga visualization na tila lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang lakas ng Heruka ay tumigil sa pag-ikot. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata habang ang mabuti at masamang ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ang lakas ni Heruka 9,000 rotations. Ngayon, gamit lamang ang aking pisikal na lakas kaya kung pumatay ng mga tao sa tuktok ng Zuan-Chi layer. Bulong ni Lin Feng na mukhang excited. Nilikha ng dakilang emperador ang mga estatwa na iyon ngunit tulad ng mga tunay na estatwa, maaari silang magdulot ng malaking benepisyo sa kanya. Nag-aral siya ng isa at ang kanyang sword intent ay umabot sa 7, pagkatapos ay nag-aral siya ng isa na nagawa na ngayong umikot ng 9,000 beses ang lakas ng kanyang Heruka. Boom boom boom. Nagsimulang manginig ang bulwagan na tila baguguho. Hindi lang sila ang nakakaramdam nito, lahat ng tao sa palasyo ay nakadarama nito. Nanginginig ang buong palasyo ng emperador. Ano ang nangyayari? Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang nakakatakot na mga ugong, ang mga tunog na iyon ay tumatagos sa eardrum ng mga tao. Ang palasyo ay patuloy na nanginginig habang ang mga estatwa sa harap ni Lin Feng ay gumuho. Kotsa. Unang nabasag at naging abo ang mga estatwa ni Shi Huang at ng Freelived Sovereign. Nagpakita ng ilang bitak ang estatwa ng demonyong emperador. Tumingin si Lin Feng sa estatwa at muling naisip ang Eternal, gaano kaluwalhati. Gusto rin ni Lin Feng na maabot ang mga ulap, baka maabot niya balang araw.
Katsa. Umalangaw ang isa pang tunog ng nabasag din ng estatwa ng demonyong emperador. Muli itong naging kalmado sa bulwagan ng dahan-daang bumukas ang mabigat na pinto, may mga tao sa labas. Ang pinuno ng grupo ay tumingin kay Lin Fang at Tang Yuyu pagkatapos ay sinabi. Linakaw mo ba ang mga kayamanan? Kakapasok pa lang nila sa kwarto pero naramdaman nila ang nakakatakot na espada na si Chi, parang nasusuka sila. Dumating siya kasama ang ilang kaibigan para harapin sina Lin Fang at Tang Yuyu. Tumingon si Lin Fang sa kanyang ulo na mukhang kalmado, pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang mga inukit sa dingding. Bumuntong hininga siya at sinabi, nasira na ang 4 na estatwa, hindi na tayo matututo sa kanila. Pagkatapos noon, sinimulan niyang bambahin ang pader ng sword chi, kumalat ang mga tunog ng dagandong sa hangin habang nawala ang mga kasulatan sa dingding. Sinira mo ang ilan sa mga kayamanan. Natigilan ng mga taong pumasok sa kwarto. Bigla silang tumalon at itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Asar. Galit na sigaw ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kamao nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay, nanginginig ang kapaligiran habang hinahampas niya ang kalaban at dinudurog sa pader. Agad na bumagsak ang taong iyon sa pader at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa, mukhang nasaktan. Paano magiging malakas ang lalaking iyon? Isang suntok at napilayan niya ang paglilinang ng taong iyon. Malamang na nagnakaw si Lin Fang ng ilang mahahalagang kayamanan na pagmamayari ng dakilang emperador, kung hindi siya magiging ganito kalakas. Masyadong nakakatakot ang kanyang pisikal na lakas. Nagsimulang maglakad si Lin Fang kasama si Tang Yuyu, hindi man lang sila tumingin sa iba habang sila ay umalis. Nakakatakot ang kanilang mga mukha, ngunit binuksan nila ang daan at hinayaan silang umalis sa bulwagan. Patayin siya. Sigaw ng isang tao. Ang ilang malalakas na cultivator ay naglabas ng mga enerhiya ngunit isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang lumitaw sa hangin at inis ang kanilang hininga. Ang nakakatakot na espadang chi na iyon ay pinakamataas, maaari nitong sirain ang langit at ang lupa. Sa sobrang takot nila ay huminto sila sa paggalaw at pinanood na lang nila Lin Fang at Tang Yuyu na umalis. Sa sandaling iyon, may mga tao sa lahat ng dako sa palasyo at marami ang nakakuha ng malalaking kayamanan. Hindi sinubukan ni Lin Fang na maghanap ng mga kayamanan, sa halip ay naglakad siya sa kailaliman ng palasyo upang hanapin ang libingan ng emperador. Sa palasyo ng dakilang emperador, maraming kayamanan ngunit marami na siyang oras dito. Kung sinubukan niyang mag-ipon ng mga kayamanan ay maaaring makaligtaan niya ang ilang mas magagandang pagkakataon. Bukod pa rito, napakakontento ni Lin Fang matapos makita ang mga estatwa ng 4 na emperador. Mayroong hindi mabilang na mga sirang pader sa palasyo ngayon, higit pa kaysa dati dahil sa lahat ng nagmimina ng mga kristal. Karamihan sa mga bulwagan ay hindi mapupuntahan dahil sira na ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Tang Yuyu at Lin Fang sa isang espasyo na maraming tao. May kahangahangang 5 kulay na tulay na may mga dragon sa magkabilang gilid, tila umaatungal sila sa galit. Ang mga nasa kabilang gilid ng tulay ay naglalabas ng kanilang mga pangil at nag-aawang ng kanilang mga kuko, ngunit tila may pumipigil sa kanila na lumapit. Lin Fang at Tang Yu namang haka sa tanawin. Ang mga ilusyon ng dragon ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang chi. Ang pagpasok sa China iyon ay malamang na nakamamatay, sila ay madudurog sa isang kisap mata. Mayroong 5 kulay sa tulay na iyon na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang abstruse na enerhiya, sword chi, apoy, yelo, lahat sa walang katapusang dami. Ang tulay na iyon ay naglalaman ng mga malabo na kristal. Si Lin Fang ay namangha. Madali lang sana nilang mapulot ang mga ito kung mayroon lamang isa o ilang mga malabo na kristal, ngunit napakarami kaya't ang enerhiyang taglay nito ay masyadong nakakatakot. Tumingin si Lin Fang sa tiwangwang na tulay at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kabayanihan, na parabang wala siyang pakialam sa hindi kapani-paniwalang enerhiya. Sinuntok ni Lin Fang ang kapaligiran at lumikha ng sarili niyang landas. Tama na, tumanggi akong madalas sa mga kamalian. May hindi na nakatiis at naglakad patungo sa tulay. Ito ay maaaring humantong sa libingan ng dakilang emperador at hindi kapani-paniwalang mga kayamanan, posibleng isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Isang nakakatakot na purong chi ang nagsimulang sumipol habang naglalakad sila patungo sa tulay, lahat ng mga mata ay nasa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 metro, ang kanyang katawan ay nagsimulang magmukhang pangit. Hindi niya kinaya ang abstruse energy habang siya ay nagbigay ng nakakakilabot na tili at ang kanyang katawan ay sumabog. Tulay ng paramita, kailangan mo ba ng isang partikular na marangal na chi upang makatawid dito? Maraming tao ang naghila ng mahabang mukha. Nakakita na sila ng iba na tumawid, ngunit lahat sila ay may marangal na chi, tulad ng imperial o dragon na chi. Sa sandaling iyon, umungal ang isang dragon at isang taong nakasuot ng dragon robe ang lumakad papunta sa tulay. Ang chi mula sa mga dragon sa bawat panig ay saglit na huminto habang sila ay inihatid sa paramita. Talagang pinag-isipan ng lumikha ng palasyong ito ang lahat. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Nakita rin niya ang partikular na ito noong orihinal na natagpuan ni Huang Fulong ang lokasyon ng palasyo. Siguro ang mga tao mula sa Jade Heaven Imperial Clan ay nakatadhana sa lugar na ito. Ang Imperial Chi at Dragon Chi ay parehong marangal na uri ng Chi. Mayroon akong Buddha Chi, ito ba ay isang marangal na Chi? Bulong ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tulay, kailangan niyang sukan.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 800, Palasyo ni Jade Heaven. Sa nakaraang mundo ni Linfang, iginagalang ang mga monarch, dragon at ang mga Buddha. Ito ba ay pareho sa mundo ng paglilinang? Ang mga tao ay tumingin kay Linfang na kinakabahan. Karamihan sa mga taong tumawid sa tulay ay mula sa Jade Heaven o sa East Sea Dragon Palace. Mayroong ilang mga tao na may mga mahahalagang bagay na naglalaman ng marangal na chi na nagpapahintulot sa kanila na tumawid. Baka may mahalagang bagay din si Linfang. Tumingin si Tang Yuyu kay Linfang nang may pag-aalala, ngunit mukhang kalmado si Linfang. Ang mga ilaw ni Buddha ay kumikislap sa paligid ng katawan ni Linfang at biglang libu-libong sinag ng liwanag ang nagsimulang kumikislap. Ang katawan ni Linfang ay naging nakasisilaw sa mata, ang kanyang buong katawan ay ginto. Tiwanag ni Buddha. Ngayon alam na ng karamihan kung ano ang kanyang sinusubukan. Hindi nakakagulat na si Linfang ay may tiwala, siya ay protektado ni Buddha. Libu-libong ilaw ang nagpapaliwanag sa tulay habang umaatungal ang mga dragon, ang kanilang dragon na si Chi ay bumalot sa katawan ni Linfang at pinrotektahan siya mula sa napakalaking enerhiya. Si Linfang ay hindi tumawid sa tulay gayunpaman, siya ay umatras at tumanggo kay Tang Yuyu na agad namang naunawaan. Tumiti ito at sumunod sa kanya. Tumingon si Linfang at tumingin sa tao. Pagkatapos ay bumalik siya upang magsalita sa ilang tao. Sumunod ka sa akin, kung maaari kang manatili sa mga ilaw ng aking Buddha ikaw ay ligtas. Kung hindi ko kayang protektahan kayong lahat, hintayin mo ako at babalik ako. Ha? Nataranta ang karamihan. Sino ang kausap ni Linfang? Ang mga silhouette ng 5 hanggang 6 na tao ay kumikislap at lumitaw sa tulay. Lahat sila ay taga Tianqi at alam nilang lahat na si Linfang ang kausap nila. Ang isa pang tao ay lumitaw at ibinaba ang kanilang ulo habang naglalakad patungo kay Linfang. Hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya dahil ito ang marangal na Tianqizu. Kinakausap ba kita? Tanong ni Linfang sa walang pakialam na paraan, na nagparamdam sa kanya ng labis na kap. Pinoprotektahan nilang lahat si Wang Fulong nang pumasok kami sa libingan at sabay kaming pumasok. Lahat sila ay may kakayahang maging pinuno sa Tianqi. Wala kang pakialam sa ibang tao, ngayon wala na akong pakialam sa iyo kaya asar ka. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Mukhang desperado si Tianqizu. Huwag siyang umalis, matutulungan niya tayong tumawid sa tulay. May sumigaw mula sa karamihan. Ang mga ilaw ng Buddha ni Linfang ay sumasakop sa isang malawak na lugar upang masundan nila siya. Maraming silhouette ang kumikislap, gusto nilang pigilan si Linfang na tumawid. Habang papalapit sila ay sinabi ng isa sa kanila. Isama mo kami. Sinulyapan sila ni Linfang at sinabi. Talaga bang iniisip ninyo na ako ay isang Buddha at may habag? Umalis ka. Kung hindi mo kami dinala, papatayin ka namin. May nagpa siya na banta kay Linfang. Sa likuran niya ay maraming cultivator na naghahanda sa pakikipaglaban. Ngunit, nais nilang makita muna kung paano gumagana ang mga bagay. Ang Budismo ay nakabatay sa karma, kaya tutulungan kitang maging isang Budista at makamit ang paramita. Tumalon si Linfang at nagpakawala ng milyon-milyong nagniningning na ilaw. Kumalat sa hangin ang napakalaking dagandong nang lumitaw ang isang napakalaking gininto ang kamay, na nahulog patungo sa taong iyon. Ang chi ay nakakatakot, ang kapaligiran ay nanginginig at patuloy na umaalingaw. Ang kamay ni Buddha ay naglalaman ng nakakatakot na pisikal na lakas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng taong iyon habang umaatras sila. Bumilis ang kamay ni Buddha nang umalangaw ang isang malakas na bang. Dugo ay tumasik kung saan-saan, ang kanilang mga vital organ ay durog at ang kanilang chi ay nawala. Iyon ang espesyal na paraan ni Linfang sa pagsasagawa ng ritual ng binyag. Nakakatakot na pisikal na lakas. Nanginginig at nanginginig ang mga tao. Ang kamay ni Buddha na iyon ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan, gaano karaming pisikal na lakas ang nilalaman nito. Kahit na ang isang cultivator sa tuktok ng ikasyam na layer ng Zuan Chi ay tatakbo sa takot mula sa pag-ataking iyon. May gusto pa bang ibalik ang kanilang sarili sa Budismo? Sinulyapan ni Linfang ang karamihan. Agad na bumalik ang lahat. Masyadong nakakatakot si Linfang, bakit hindi nila narinig ang tungkol sa kanya? Nang makita ni Linfang na ang mga tao ay umaatras, hinawakan niya ang kamay ni Tang Yuyu habang milyon-milyong gininto ang sinag ng liwanag ang bumalot kay Tang Yuyu at ang iba pa sa likod niya. Ang liwanag ay naging isang napakalaking bula na nagpoprotekta sa kanila gamit ang marangal na chi nito. Ang dragon ay umungal at naglabas ng mga enerhiya upang protektahan si Linfang at ang kanyang mga kaibigan. Habang tumatawid siya sa tulay, naramdaman ni Linfang ang kakaibang enerhiya sa paligid niya, ngunit nanatiling normal ang tibok ng kanyang puso. Pinanood ng karamihan si Linfang na umalis, may halong paghanga at selos sila. Marami sa kanila ang nanghinayang na walang ganoong kaibigan. Malamang na ang libingan ng dakilang emperador ay nasa kabilang panig, ngayon ay mawawalan sila ng mga kayamanan. Sa ibang lugar sa sandaling iyon, sa isang malaking bulwagan, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumisikat. Milyon-milyong nakamamanghang sinag ng liwanag ang kumikislap. May 3 grupo ng mga tao. Isang grupo mula sa Jade Heaven ang nasa isang tabi at binubuo ang pinakamalaking bilang ng mga tao. Hindi nakakagulat, nasa Jade Grave sila, total ninuno nila ang Jade Emperor. Sa bawat oras na may taong mula sa Jade Heaven Imperial Clan na papasok sa Jade Grave, ang clan ay magiging mas malakas.
Bawat daang taon, ang mga batang cultivator ng Jade Heaven na halos lumusot sa layer ng Tianqi ay pinipilit ng kanilang angkan na maghanda para sa libingan ng Jade. Nakaharap sa kanila ang East Sea Dragon Palace, mayroon din silang marangal na chi na nagpapahintulot sa kanila na tumawid sa tulay. Sinamantala nila ang pagkakataong ito para sundan ang grupong Jade Heaven. Ayaw nilang makuha ni Jade Heaven ang lahat ng kayamanan para sa kanilang sarili kahit na ito ang puntod ng kanilang ninuno. Bukod sa dalawang grupong iyon, mayroong isang grupo na binubuo ng apat. Jun Moshi, Yun Feiyang, Huang Fulong at Yu Tianji. Tinawid din nila ang tulay. Kahit na sila ay higit sa bilang, sila ay napakalakas. Walang umatake sa kanila dahil alam nilang mabibigat ang masasawi. Kaya naman, natigilan ang tatlong grupo. Sa isang pader sa tabi nila, may karatula sa lahat ng malalaking titik. Jade Emperor Palace. May kalahating sirang gintong pinto, marahil ito ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Mayroon akong ideya, ngunit hindi ko alam kung ang mga taga Jade Heaven ay sasang-ayon o hindi. Nagpaplano si Duan Wuya. Tumingin sa kanya si Huang Fang at nakipag-usap. Lahat ng tao ay nagpunta rito para maghanap ng mga kayamanan at hindi naging madali ang paghahanap ng libingan. Sa tingin ko ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace at Jade Heaven ay dapat magsanib ng kamay upang patayin ang apat na iyon at pagkatapos ay kunin ang mga kayamanan ng emperador. Ano tingin nyo? Si Duan Wuya ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Jun Moshi at ang iba pa sa masamang paraan. Nagtawanan ang mga tao mula sa Jade Heaven sa loob. Paano sila magtitiwala sa kanya? Ibahagi ang kayamanan ng emperador. Imposible. Kung nakuha ng isang grupo ang mga ito, ang iba ay kailangang mamatay. Ngunit ang pagpatay kay Jun Moshi at sa iba pa ay hindi isang masamang ideya. Para sa mga tao ni Jade Heaven, ang mga kayamanan ng emperador ng Jade ay dapat na sa kanila lamang dahil sila ay kabilang sa kanilang angkan. Sige, umayag ako. Sabi ni Huang Fang na matango. Tumiti si Duan Wuya ng nakakaloko. Tumingin ang dalawang grupo kay Jun Moshi at sa iba pa at sinabing, patayin muna natin sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 810. Hindi isiniwalat na impormasyon. Si Jun Moshi at ang kanyang mga kaibigan ay nagtataglay ng mga mahalagang kayamanan, kung sila ay papatayin, ang lahat ay makakakuha ng higit pang mga kayamanan. Si Jade Heaven at ang East Sea Dragon Palace ay kinasusuklaman ng isa't isa, ngunit pareho silang nakinabang sa maikling pagtutulungang ito. Isang dosenang tao ang tumingin kay Jun Moshi at sa kanyang mga kaibigan, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na ilaw. Inilabas ni Jun Moshi ang ilang chi habang nakatingin sa likod ng mga tao. Mamatay. Ang nakakatakot na sinag ng sword chi ay lumitaw. Nagtipon si Jun Moshi at ang kanyang mga kaibigan at inilabas ang sarili nilang nakakatakot na chi. Ruar. Galit na galit si Huang Fulong sa kanyang dragon na palakol na gumagapang sa kalangitan. Isang dragon ang lumitaw at ito ay napuno ng nakakatakot na dragon chi. Hayaan mo akong lumaban. Pinatunog ni Yun Feiyang ang kanyang sinaunang kampana habang lumilipad ito patungo sa kanilang mga kalaban, naglalabas ng walang tigil na hagong sa kapaligiran. Inilabas ni Yu Tianji ang kanyang hindi masisirang mga bituin, isang star disk ang lumitaw sa kanyang kamay habang ang buwan at mga bituin ay nagsasama. Mamatay. Isang nakakatakot na nakamamatay na chi ang namuo, ang kamay ni Yu Tianji ay nakasisilaw habang ang liwanag ng bituin ay tumama sa mga kalaban. Naghiwalay ang mga kalaban sa magkabilang panig upang maiwasan ang pag-atake. Ang grupo ng mga kalaban ay nagpatibay ng isang magulong pormasayo ng pakikipaglaban, hindi na nakikipaglaban ng magkasama. Ang mga kaibigan ni Lin Fang ay nagtataglay ng mga nakakatakot na bagay, kung ang mga kalaban ay kumilos ng walang ingat ay malamang na sila ay mamatay. Huang Fang, ang iyong mga tao mula sa Jade Heaven ay may mga mahalagang kayamanan din. Dahil alam ko na, hindi na kailangan pang itago, magseryoso na tayo. Dahil ang magkabilang panig ay napupuot sa isa't isa, hindi sila lumaban ng buong lakas. Sino ang magnanais na ipakita ang kanilang buong lakas sa harap ng kanilang mga kaaway? Tinitigan pabalik ni Ao Zhao si Huang Fang na may maningning na ngiti, gusto niyang makita kung anong pambihirang bagay ang dati niyang nakita. Huwag mong sabihin kay Jade Heaven ang gagawin. Kayong mga taga East Sea Dragon Palace ay nakatitig sa amin sa buong oras kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Malamig na ngumiti si Huang Fang. Magkasama, okay. Sabi ni Ao Zhao habang nakangiti ng walang pakialam. Sige. Sabi ni Huang Fang na tumatango. Isang dragon scale ang lumitaw sa kamay ni Ao Zhao, ito ay ginto at kumikislap na may hindi kapanipaniwalang chi. Sa kabilang kamay ni Huang Fang ay lumitaw ang isang nakasisilaw na gintong korona na may hindi kapanipaniwalang imperial na chi. Ito ang gintong korona ng mga alamat ng Jade Heaven. Sabi ni Ao Zhao habang nakatingin sa korona ni Huang Fang. Tama na, sabi ni Huang Fang habang inilalagay ang korona sa kanyang ulo. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naliligo sa isang hindi kapanipaniwalang imperial na chi na nagdulot ng napakagandang gintong liwanag sa kanyang paligid. Sa tingin ko maaari naming i-immobilize sila habang umaatake ka. Nakilala ni Huang Fang kung gaano kalakas ang koronang iyon, hinailan niya ang isang mahabang mukha. Gusto ito ng East Sea Dragon Palace para sa kanilang sarili. Mabuti. Sabi ni Ao Zhao na may maningning na ngiti. I-immobilize mo sila habang pinapatay ko sila, sunod-sunod. Sige.
Sumang-ayon si Huang Fang na tumanggo. Kaagad pagkatapos, ang kaliskis ni Ao Zhao ay lumitaw sa hangin at isang nakakatakot na lakas ay nagsimulang gamulong sa mga alon sa kapaligiran. Tila huminto ang oras at nanigas ang katawan ni Jun Moshi. Ang di nakikitang lakas na iyon ay tila naglagay ng malaking presyon sa kanila, lalo na kay Huang Fulong. Partikular na pinuntirya ni Ao Zhao ang kay Huang Fulong dahil gusto niya ang kanyang Dragon Axe. Mamatay. Galit na sigaw ni Huang Fang. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na imperial na chi na bumabalot sa kanyang katawan. Ang korona sa kanyang ulo ay naging nakasisilaw, habang ang isang mapanakop na espada ay inilunsad sa Huang Fulong. Mag-ingat ka, sigaw ni Jun Moshi. Maaaring lipulin ng espada ang anumang bagay at hindi maiiwasan. Maglakas loob ka ba, sigaw ng isang boses nang lumitaw ang madilim na ulap, napuno sila ng isang nakakatakot na demonyong chi na naging sanhi ng panginginig at panginginig ng mga tao. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang gumapang sa kalangitan. Ang dalisay na espadang chi na iyon ay maaaring maglazlas sa earth at sa langit, ito ay ganap. Tumibok ang puso ni Huang Fang. Nararamdaman niya ang nakakatakot na espadang si Chi na umuusbong mula sa likod ni Huang Fulong. Mamatay. Galit na sigaw ni Huang Fang. May isang nakakatakot na imperial na si Chi na sumanib sa kanyang espada na si Chi, halos umabot na ito sa Huang Fulong sa puntong ito. Huang Fulong, lumipat sa gilid. Sigaw ng isang tao sa di kalayuan. Umiwas si Huang Fulong nang dumaan sa tabi niya ang isang nakakatakot na espada na si Chi. Si Huang Fang ay galit, nakakatakot na espada si Chi. Tila puputulan ang katawan niya. Mabilis niyang sinubukang umiwas. Paralisado si Huang Fang. Ang kanyang korona ay naging isang imperial na gintong kalasag. Boom boom. Isang walang katapusang lakas ang bumagsak sa kalasag ni Huang Fang at siya ay natangay, ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Katsa. Isang kaluskos ang kumalat sa hangin habang nabasag ang kanyang kalasag. Bumagsak si Huang Fang sa lupa sa tabi ng malaking pinto. Ang lupang iyon ay bumagsak na, kaya ito ay tuluyang nabasag matapos itong bumangga ni Huang Fang. Nasira. Ang mga tao ni Jade Heaven ay natulala. Hindi nakaimik si Ao Zhao habang nakatitig kay Lin Fang, nakakatakot na lalaki. Obo-obo. Sinubukan ni Huang Fang na tumayo muli. Kumislap ang silweta niya habang inihagis ang sarili sa pintuan. Ha? Nagulat si Ao Zhao. Gusto niyang nakawin ang mga kayamanan. Nagsimulang tumakbo ang lahat patungo sa silid, nakalimutan na ang tungkol sa away. Ang tanging layunin nila ay makuha ang mga kayamanan ng dakilang emperador. Ang palasyo ng Jade Emperor. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang malalaking gintong letrang I. Pagkatapos ng tulay ni Paramita, napansin ni Lin Fang ang maraming malalawak na bulwagan na may magagandang gintong pader. Gayunpaman, marami sa kanila ang mahigpit na sarado. Naniniwala siyang hindi sila sapat na malakas para buksan ang mga ito noon, ngunit ngayon ay iba na ang iniisip ni Lin Fang. Ang palasyo ay nasira kahit saan. Sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa sirang gintong pinto. Ang isa ay kailangang maging sapat na malakas upang masira ang mga durog na bato. Sinimulan ni Lin Fang na iikot ang kanyang lakas ng demonyo sa kanyang katawan. Tumingon si Lin Fang at sinulyapan si Huang Fulong na duguan. At sinabi, buti na lang makapal ang balat ko. Lin Fang, bilisan natin. Malawak ang palasyo, may mga sculpture at painting ng mga dragon at phoenix na makikita sa mga dingding at haligi sa paligid nila. Boom boom boom. Ang nakakatakot na mga dagandong ay kumalat sa hangin habang ang East Sea Dragon Palace ay umatake sa mga pintuan. Gayunpaman, nanatili silang sarado. Alam na niya kung saan pupunta. Galit na sigaw ni Ao Zhao. Nasa kanya ang mapa kaya alam niya kung saan pupunta sa palasyo. Walang mag-aakalang ipagkakanulo sila ni Huang Fang.